Hi there. Today is June 24, Monday, and it's my rest day. And then my soul sister's birthday is on the 26th. And since I'm going to have work days, I'm gonna be working on that day. So now I am filming this because I'm going to make her a cake. It will be a strawberry cheesecake. So, see, I'm still with my pajamas, but then I realized this pajamas has strawberries on it. So, let this be our outfit while making strawberry cheesecake. First and foremost, we need to have this kind of springform pan. I forgot the size of this one, but I think this is around 8 inches, if I am not mistaken. You're going to put the cheesecake inside, and then this one also is inside. See, the purpose of this is for you to disattach the cheesecake easily. You're just gonna do it like this, right? And we also need some kind of foil. Why? Because we have to cover this one. We need foil. I didn't put anything on my face. I just washed my face. I don't have makeup, or I didn't even do my skincare. This is the normal me. Without makeup and anything. So it's gonna be like this. See? It will be like this. Kailangan na lang talaga natin ng konting tiyaga if we want to have a nice result. Huwag mamadaliin para hindi mahilaw. Para maging masarap. Ayan. See? I'm just gonna put it inside. Actually, madami siyang chichiboreche. And after this one, see? Makita nyo? Nakalagay na sa gitna. And then what will I do next is to cover the outside part of the cheesecake, because I am going to steam it like a water bath method. The reason for that is for your cheesecake not to get any cracks. Because before, I was watching some chefs making cheesecake, and then the method that they're showing, it was not applicable to me. I always ended up having my cheesecake lots of cracks on top of it. Well, you can put decorations on top though, but I just really want to have this clean top over my cheesecake. Char, arte. Char lang, oy. Hindi ko i-bash, ha. Dito sa Japan, kapag magbe-bake ka, yung gusto mong gayahin yung sa Pilipinas na pagbe-bake, yung yung sobrang dami mong pwedeng ilagay, ganyan. Dito sa Japan, sobrang limited lang yung mga yung mga goods. Hindi kagaya sa Pilipinas, makabili ka sa Shopee, or pag pumunta ka sa mga
baking stores. Ang dami-dami mong makikita doon. Dito, magse-search ka sa Amazon ng mga gamit, or minsan naman sa Shein, or itong bagong app ngayon, yung Temu. Tapos, yung iba naman sa 100 yen shop. Kagaya nitong mga baking pans ko, nabili ko to sa Daiso or sa Watts. Ganyan. So, kailangan natin siyang balutin kasi maglalagay tayo ng water hanggang dito. Pero minsan di maiwasan, pumapasok talaga yung water. Pero konti lang naman siya. Mamaya papakita ko din kung paano ko siya gagawin. Because somebody requested me to vlog this. If I am going to make another cheesecake, please vlog that one. So, I am trying to make a good one. I'm not a professional baker. Paano ba? I mean, ano lang ako, normal na baker lang to. Wala tayong masyadong kinastos, or I mean, hindi ako nag-enroll sa isang prestigious school. Kasi pag-bake, lahat to usually natutunan ko lang sa kakapanood, kaka-try and try. Because people are telling me, you can do it, blah blah blah. Dahil sa mga moral support, it gave me confidence to make my own creation, you know, more, ano ba, more amazing. I mean, mas magandang tignan, mas masarap. Not sure. Pero yung mga friends, hindi ko alam dahil sinasabi lang ba nila yun dahil magkakaibigan kami. Pero I think what they're trying to say was really true. So, ako naman din bilang isang baker, minsan hindi rin ako makapaniwala sa sarili kong gawa kasi parang napapanood ko lang naman yan siya sa video, tapos sa videos, tapos pagtingin ko, ako din, nakayanan ko din pala yun. I couldn't believe even myself. Meron trust issues sa sarili. Pero dahil nga yung mga friends mo ay gigil magbigay ng ano sa'yo, na, uy, ang galing-galing mo, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Nakakatuwa. Nakakadagdag yun ng self-confidence sa isang tao. Alam mo yun, kahit, ano, minsan yung mga sinasabi ng mga tao, sobrang importante yun sa sarili mo. You know? Kasi, hindi nila alam na yung palang, ano na yun, sinabi nila na sobrang na-inspire, sobrang, I mean, yung maliit, yung maikling salita na yun na binitawan nila doon sa tao, hindi nila alam na yun pala yung magiging weapon ng tao na yun para mag-strive hard, para maging successful in life. Ganon. Kaya dapat talaga nag-iingat tayo sa mga sinasabi natin sa mga tao kasi hindi mo alam na yung salitang binitawan mo is either makakasakit or makaka-inspire ng tao. How I wish everything na is inspiring to others. Pero yun, hindi naman natin maiwasan na meron talagang mga times na hindi ganun ang buhay. So we just have to accept that fact. Really. Ayan, binalutan na natin siya. Actually, ganito dapat ang magiging ano niya. Try ko nga ngayon na talian to para talaga sure na hindi makapasok yung tubig. Ang hirap-hirap, pero kakayanin natin yan. So, ito na nangyari. Parang siya naging crown. See? Magiging okay din ang lahat. Paniwala kayo sa akin. Kaya natin yan. Gagawa natin ng paraan. And guys, I just realized na meron para akong ganito. Baka kasi pag gumamit ako ng tali, bigla lang siya maputol. So, I'm just gonna use this one again as a DIY. Pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So, dahil gusto ko to, gagawa natin ang paraan.
Hindi na ngayon nakawala itong ano. Yung maikli na siya, pero sige lang. Ang pinaka-importante dyan ay na-seal na ito. Kasi ako gustong-gusto ko talaga yung cheesecake na nakikita ko nagawa sa Pilipinas. Well, hindi pa naman ako nakapunta sa mga ibang bansa bukod dito sa Japan. Iwan natin ang paraan niyan. Yan, nakaano na tayo. Yan, para na siya naging transformer. So, we have this now. Medyo nakakatakot siya, pero wag gagawin. Sa mga bata, wag gagawin. Baka kayo matusok. So, this is my DIY thing para dito sa aking cheesecake. Ayan. It's ready. And then, next one is I just have to lagyan natin siya ng parchment paper. English pa, nahirapan naman. English pag kaya, pag hindi na bala, Batman. Kailangan natin siyang putulin. Ako talaga sa lahat ng cakes na ginagawa ko, cheesecake talaga ang pinaka gusto kong kainin. Cheesecake talaga ang aking favorite sa lahat, hindi ko alam. Simula nung natikman ko nga yun doon kay sa kapatid ni Ate Nika, yung ginawa ni Kuya Tim. Shout out sa Rebites. Yan talaga yung inspiration ko kung bakit ako gigil mag-bake. Gigil mag-business dahil sa kanila. Sobrang sisipag ng mga yan. Ayan, so ready na tayo. See? Look. So, prepared na tayo para sa ating lagayan ng ating cheesecake. And then what's next? We're going to make the cheesecake mixture.